nakahalata, parang sunod-sunod sa nagiging target ng operasyon po ng ating mga otoridad bukod po sa smuggled na mga yung pinapasok dito mga illegal drugs, illegal cigarette din. Ako na 'di ba? Parang walang tigil. Kahit na linggo-linggo ang dami na nahuhuli diyan sa may Mindanao, minsan dito sa may Palawan. Parang lumilipat-lipat lang sila minsan sa Zamboanga para maipasok itong mga illegal cigarette na ito. Ang tanong dito, ito ba talagang sigarilyo lang o baka may nakahalo dito? At ang masaklap, kung ito yung sigarilyo, anong klaseng sigarilyo? Ito ba talagang galing sa dahon ng tabako, Andoy? O baka kung ano-ano na nalalanghap po at ibinibenta po na sa ating mga kababayan? Ang malungkot pa ho nito, ipinapasok na pero may lugar, ang masaklap, may mga lugar pa para sila makapagbenta yung ini-smuggle na illegal cigarette. May grupo akong natuklasan na aktibo ho dito Pinoy Action for Governance and the Environment Incorporated. Nasa ating linya kanilang Pangulo si Ben Cyrus Eliorin. Sir Ben Cyrus Eliorin. Sir Eliorin, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Magandang umaga, Kaulit Trinidad sa DCWB at sa lahat na tagapakinig ng Super Radio. Happy Sunday, everyone. Ganun din po sa inyo. Maraming salamat sa pagpapa-unlock na ito, ng panayam na ito. Dahil tulad ng ilang na-observe ating mga kababayan, sunod-sunod. Siguro sa isang linggo, 3, 4, 5 operation against smuggling ng illegal cigarette. Sa inyong grupo, may natutuklasan na ho ba kayo? Yung maaring, paano ang lalakas ng loob? Paano ito nag-ooperate? May mga dapat ba tayong bantayan at posible bang involved din dito ang ilang mga siguro nasa pamahalaan natin, Sir Ben Cyrus? Yun po ang very sad kasi this illegal cigarettes binibenta sa publiko, sa mga public markets. At alam naman natin, di ba, yung mga public market may presinto ng pulis doon. So, ibig sabihin, minsan may nagbebenta ng illegal cigarette tabi ng presinto ng pulis sa mga probinsya, sa mga talaga. Oo, na talagang openly, kasama doon sa mga prutas, mga ukay-ukay, yung legal na sigarilyo, to ang binibenta ngayon kasi mura nasa 40 pesos per pack, may 50 pesos. Ako hindi ako nagsisigarilyo pero sobra 130, 150 siguro yung mga per pack ng sigarilyo. Walang buwis ito. So, malaki nawawala dito sa gobyerno, Sir Ben, kung ganon. Malaki at saka yung sin taxes natin ay yun yung nagpupundo sa universal healthcare o yung PhilHealth. So malaking nawawala sa gobyerno na magkapunta sana sa nangangailangan na may sakit. At saka pangalawa, itong bintahan ng illegal cigarettes has reversed the trend. Kasi nung nag-increase ang taxes ng cigarette, nag-decrease yung smoking prevalence from 27 to 19%. So, nag-decrease ng mga 8%. Malaki. Pero ngayon, nag-increase na naman. Ang data na nakuha namin sa Food and Nutrition Institute ng DOST, lalo na sa mga kabataan, nasa age 18 to 19, 14% ang increase ng nagsisigarilyo ng mga bata. Sa 10 to 9 years old, nasa 4.8% up from 2.3% in just the last 4 years. So, dapat talaga itong masumpo kasi this is a health issue. No? It was both ways. No? Yung taxes sa cigarettes ay punta sa universal healthcare. Pero sa amin, secondary lang yun Ang primary talaga doon yung impact kasi hindi lang yung nagsisigarilyo ang affected. Mukhang impact dun sa passive smokers,
Oo, malaki tama. din. Yung nga po, habang kinikwento, iniisip ko malamang yung mga second-hand smoke na nanggagaling sa illegal cigarette na ito, matinding perwisyo rin, lalo na sa mga kabataan. Sir Ben, sa tingin ninyo, bukod sa maaring gawin ng gobyerno laban sa mga involved sa smuggling ng illegal cigarette, dapat din pala tuloy-tuloy ang kampanya natin para doon sa mga hindi mapigil ang paninigarilyo, wag tangkilikin itong mga produktong ito dahil bukod sa mura nga ito sa tingin ninyo pero mapapadali ang buhay ninyo, hindi nyo alam kung anong nilalanghap ninyo. Kasi habang kinikwento nyo yan, Sir Ben, naalala ko yung anong pangalan nun, Tuklaw ba yon? Yung sigarilyo na nung hinitit, nagwala yung umitit na sigarilyo na nawalan pa na malay. Sir Ben? Oo nga, hindi natin alam kasi wala itong quality control kung ano itong nilalagay doon. Hindi natin alam. So, dapat talaga masumpo ito ng BPI at saka ng mga pulis natin kasi illegal ito walang binabayad na tax. And we can say for a fact that this is happening right under their noses. Kasi nagsasampling kami sa mga public markets, openly binibenta Dapat binibenta openly. naalala ko nung Dami ba yung panahon, Sir Ben, na naman police news. ayun nga po, ano yung panahon na Dami police naman sa mga merkado kaya nga, sabi nyo nga, minsan Papaligid. tabi pa ng presinto doon nabebenta. Sir Ben, last questions na lang, a few more questions. Magkano yung pinag-usap? Kasi binagyan nyo kanina, medyo malaki yung epekto, lalo na sa PhilHealth. Ano yung epekto nitong pagpapasok ng smuggled illegal cigarette sa pondo na dapat ay napapakinabangan napupunta sa PhilHealth? Malaki, billions pinag-usapan natin dito, Kaoli. Nasa, kasi nasa 5 billion yata. Wow, malaki. Ano? So malaki malaki. Kailangan talaga to pagtuunan na kasi yun naman while we don't really advocate na maggamit ng sigarilyo, pero at least may choice yung tao na kung gusto talaga nila yung mag-sigarilyo, may choice sila. Pero isipin natin na malaki ang kawalan dito sa PhilHealth, sa Universal Health Care. Ang mahirap nito, hindi mo naman kabisado yung laman ng smuggled na yan na illegal cigarette na yan. Wag mo na lang tangkilikin dahil baka sa halip na tumagal ka pa ng 10 taon, maging 3 taon na lang dahil malamang matinding chemical ang laman naman. Walang consumer protection. Definite ka na 43.5 billion. Hindi 43.5 billion ka-ordi ang nawawala sa PhilHealth funds natin dahil sa nawawalang tax sa cigarette dahil dito sa dahil sa smuggling, talamak na smuggling and selling of cigarette. You can imagine 43.5 billion, ilang dialysis na yun, ilang cancer treatment package, ilang pang mga package na PhilHealth ang dapat upuduhan nito. Mukhang kinakailangan itong idulog na, saka ko lang nga siya ng gobyerno. Pati yung mga posibleng nasa likod ng pagpupuslit nito, Sir Ben. Kaya kami sa Pinoy Action for Governance and the Environment, marami kaming mga gawain, mga advocacies kami. Sinali namin to sa listahan namin sa advocacies. Pinagawa namin ng konting research. Available naman yung data. Okay. And we were surprised by the staggering loss to Universal Health Fund dito. Kaya we are issuing press releases. Salamat dito sa interview mo. Para nakakapangamba lang na-obserba ko lang kasi nakakapangamba yung mga report sunod-sunod po Sabi ko mukhang ito yata dapat din bantayan pamamayag pag ito eventually lumabas nga yung grupo ninyo. Sir Ben Cyrus, itutuloy natin ito Makikibalita pa rin po kami sa inyo.
Lalo na sa siguro Sige, salamat. baka Salamat, Carly. nakakalingat ang iba. Meron pa tayo lang dapat na pagtuunan ng pansin, lalo na ito na matinding epekto sa ating kalusugan at sa pondo ng gobyerno. Yan pamamayagpag ng smuggled illegal cigarette. Sir Ben, maraming salamat sa inyo. Sa ulitin po, Sir Ben Cyrus. Thank you po. Maraming salamat at mabuhay ang DCWB. Happy Sunday sa lahat ng mga tagapakinig. Alright. Thank you din po sa inyo. Sige noong Ben Cyrus Eliurin, Presidente po ng Pinoy Action for Governance and the Environment Incorporated. Kaugnay ng usaping pamamayagpag. Naku, malamang biruin mo yung iba raw, tabi ng palengke.